Magandang umaga po sa lahat ng mga narito sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito pa rin po sa ating Ang Mabuting Daan Bible Program Sunday Edition. Ito po ay pag Sunday ay alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Martes at Huwebes naman po ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Meron na po ngayong 26 na nag-join dito po sa ating programa at naghihintay po tayo kung meron pong mga nasa YouTube Live. Masabihan lamang po tayo para ma-acknowledge din ang mga nanonood sa atin sa YouTube Live. Yan. Welcome po sa lahat ng mga kasama po natin ngayong linggo ng umaga. Medyo tayo po ay na-delay lamang po ng bahagya sa umpisa po ng ating programa. Tayo po ay ngayon? May 30, 2021. Bukas po ay May 31. Katapusan na po ng buwan ng Mayo. At papasok na po ang buwan ng Hunyo. Yan na po ang kalahatian ng taon ng 2021. At dahil po sa month of June ay mag-celebrate po tayo ng ating pasalamat sa Diyos. June 27 po yan. Kaalinsabi rin po ng ating 11th anniversary ng church. Mula po nung ito po ay maiparehistro sa Securities and Exchange Commission noong 2010, Members Church of God in Jesus Christ Worldwide. Kaya po ang atin pong samahan, ito po ay legal na samahan. Hindi po ito kolorum. Ito po ay recognized ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil tayo po ay sumusunod sa nakasulat sa Biblia na dapat tayong mga Kristiyano ay magpasakop sa palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. O basahin ko po sa isang talata ng unang Pedro. Ganito po ang ating mababasa sa 2. At ang talata po'y 13, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Kaya nire-required po ng gobyerno na pagka po mayroong isang samahan na nag-e-exist, kung yan man po ay pangrelihiyon, dapat po ay magpasakop sa palatuntunan ng tao. Kaya tayo po'y nagparehistro sa Securities and Exchange Commission, hindi para magtayo ng iglesia. Nagkakaintindihan po ba? Hindi po nagtayo ng iglesia si Brother Willie, kundi nagparehistro lamang para po bilang pagsunod sa nakasulat na yan sa Biblia na ang mga Kristiyano dapat alam magpasakop sa pamahalaan. Kaya nga ako nabuksan din ang isip ko noong araw, noong ako po'y nandoon sa iglesyang pinanggalingan ko sa loob ng 19 na taon. Binabasa rin po yung talatang ito na magpapasakop sa gobyerno. Nasa doktrina po nila iyan. Pero nung dumating po yung panahon na yung dati kong mentor sa Biblia, ay nagpatong-patong na po ang mga kaso dito po sa Pilipinas. Libel cases, tapos meron pa pong yung rape case na nakamatayan na po niya. Diyan po sa may RTC ng Macabebe, Pampanga. Nung makita ko po yung aking dating mentor ay umalis ng Pilipinas at nag-self-exile sa Brazil. Doon na po ako nag-iisip. Sabi ko, yung itinuturo niya sa doktrina na magpasakop sa pamahalaan,
siya po yung unang lumalabag. Siya po yung unang hindi po nagpapasakop sa gobyerno. Hello! 39 na yung nasa Facebook live po natin. Sa YouTube live po, sabihan po tayo kung meron po dyan sa YouTube. Napansin niyo po ba iyon? Yung mga narito po ngayong umaga. Mayroong doktrina na magpasakop sa gobyerno ang mga Kristiyano. YouTube 8. Pero mismo po yung nagtuturo ng doktrina na yon, hindi nagpapasakop sa gobyerno. Ang sinasabi niya, kaya siya umalis ng Pilipinas kasi wala siyang tiwala sa justice system dito sa Pilipinas. Hello! Sige nga po, yung mga kasama natin ngayong umaga. Tama po ba yung aking analysis? Kaya po ako nag-decide na tumiwalag, umalis po doon sa iglesia na yun Kasi mismo yung leader, ito na ang kanyang mga ginagawa. Taliwas po sa kanyang itinuturong doktrina na magpasakop sa pamahalaan. Kasi kung nagpapasakop ka sa pamahalaan, meron kang mga asunto, kinasuhan ka, harapin mo yan. Tama po, sa korte. Ako, yan ang ginagawa ko Yung dating grupong sinamahan ko mula nung ako'y tumiwalag, yan na po ang kanilang mga ginawang pagkilos against me. Hindi sila sumasagot po sa aking mga binubulgar dito na mga maling turo nila. Hindi sila kumikibo. Ang kanila pong aksyon underground. Gagamit po ng tao para ako po ay perwisyuhin, ako po'y idemanda, kasuhan, pero ako po'y humaharap. Mga magulang at mga kaibigan. Yun lamang po ang nakita ko na problema. Sabi ko hypocrisy ay ang ganyang magtuturo na magpasakop sa gobyerno, tapos mismo yung leader pugante, fugitive. Bakit ko sinabing fugitive? Ano po yan nilabasan yan ng warrant of arrest. Diyan po sa rape case na yan. Tapos, nitong bandang huli, may libel case na kung saan siya'y na-convict. Siya po'y guilty sa libel case na isinampa ni Mr. Almeida ng Jesus Miracle Crusade. Hello! Supreme Court mismo ang nagpatibay noong desisyon ng lower court na siya po ay guilty doon po sa libel case. Kaya nga, ewan ko lang kung bakit may mga fanatics pa rin na nandiyan pa rin sa grupo na yan. Namatay na yung inyong dating leader na napatunayan naman natin na hindi niya ipinapamuhay yung ipinapangaral niya. Magpasakop sa gobyerno, siya po mismo yung manlalabag. Wala siyang moral authority para magturo ng ganyan, magpasakop sa gobyerno. Mga kapatid, magpapasakop tayo sa pamahalaan. Pero siya po mismo nagtago sa Brazil dahil no extradition treaty ron sa Brazil. Hindi siya pwedeng obligahin ng gobyerno ng Pilipinas na umuwi para harapin yung mga kaso niya rito. Ano nangyari? Doon na po siya inabot ng kamatayan. Malungkot na kamatayan naman ang nangyari dahil nung mamatay, hindi binigyan ng parangal noong iglesia na kanyang pinamunuan. Tama po ba? Hello? Hindi man lang po binigyan ng maayos na burol, hindi binigyan ng maayos na libing. Sabi ko, buti nga sana kung ito nag-St. Peter. Kasi sa St. Peter po, bibigyan po ng maayos na
naburol, bibigyan ng maayos na libing yung isang namatay, lalo kung yan ay plan holder. Pwede pang ipagamit yung chapel ng St. Peter, libre yun. Nako, babayaran ako ng St. Peter nito sa ginagawa ko. Dahil na-advertise natin yung kanilang serbisyo. Yun ang sinasabi ko, naawa ako dyan sa dati kong mentor, kinawawa ng husto ng bagong leader. Pamangkin pa mismo, hindi alam ibigay yung respeto na dapat ibigay sa isang namayapang leader. Hindi po ginawa yung merong online na viewing para do sa burol. Maglagay ka lang ng litrato, maglagay ka lang ng bulaklak. Tapos kung nandoon po sa urn yung abo, okay na tama po ba? Pero walang ginawa Wala. Doon nga po talaga nag-iisip ang marami. Hindi po ipinagtapat kung ano ang sanhi ng kamatayan noong namayapang leader. Walang miyembrong nakakaalam. Kaya nga sabi ko, diyan kayo sumasama sa inyong bagong leader hindi nga marunong magsabi ng totoo yan sa inyo Ang alam niya maglihi, magtago ng sikreto. Hello! May kasabihan po ang mga Tagalog, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Tandaan niyo po yung kasabihan na yun, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Hindi nga tapat yung inyong bagong leader Nung araw pa, hindi naging tapat sa inyo yan Nakipag-live-in, 7 taon. Nagpakunwaring binata. Ang lakas pa ng loob makihalubilo sa mga binata't dalaga pagka mayroong convention ng mga binata't dalaga. Yung NYC noong araw. Yung pala naman 7 taon nang may ka-live-in. Kinonsinti naman noong kanyang tiyuhin. Tapos yan na sinasabi ko nasanay, namihasa na yung inyong bagong leader na nagsisikreto sa inyo. Umami lang naman noong mabukon noong talagang sukol na sila nung tiyuhin niya. Kaya noong 2002 nagdeklara na yun ay ikakasal na niya. Kaya nga nagkaroon ng mass wedding dyan sabay-sabay kinasal yung mga ministro. Parang ang nagkaroon pa ng sagala noong panahon na yun, Santa Cruzan. Sa pasalamatan nilibot yung pasalamatan at sabay-sabay kinasal yung mga ministro. Dahil para hindi masyadong ang focus dito sa inyong bagong leader. Hindi alam yan nung Hindi alam yan ng mga fanatics ngayon, yung mga pangyayari na yan. Na ganyan po ang inyong bagong leader, na nasanay siya, nahirati siya, namihasa siya na hindi magsabi ng totoo sa inyo, hindi kayo pagtapatan. Tapos, ito naman ng isa pa, namatay ang tiyuhin niya, ayaw pa rin niyang sabihin ng totoo kung ano talaga ang naging dahilan ng kamatayan. Kaya may mga nag-speculate na baka buhay pa yan. Baka naman yan ay nagpapatay-patayan lang. Lalo ngayon tumitibay yung mga ganoong spekulasyon kasi pumipirma pa yung patay Hello? Hindi ba ron sa kanilang mga certificate na ini-issue sa mga nabautismuhan, April 2021, nakapirma pa yung patay? Tapos pagka sila nagpi-picture taking, isinasama rin yung patay. Hindi ba kayo kinikilabutan dyan sa inyong iglesyang sinasamahan? Kayo ay nangangapa, wala kayong alam. Dahil ang bagong leader ninyo ayaw kayong pagtapatan. Simple lang naman namatay yung tiyuhin niya kung totoo talagang namatay o ano dahilan nung ikinamatay. Hindi masabi. Tapos yung tinatanong kong 4 na bilyong piso, 80 milyones na dolyares
O ano na yun? Nasaan na yun? Ha? Sino na ang nagparty-party dyan? Buti sana kung sa iglesia napunta eh. Pero I doubt. I doubt. Kasi hindi nga ganun eh. Namatay at namatay yung dati kong mentor eh. Yung iglesyang kanyang pinangasiwaan, hanggang ngayon nangungupahan sa mga coordinating centers na nagsasarado na ang marami ngayon na nakikita ko po dito sa Bulacan, marami ng mga nagsara na coordinating centers kasi hindi na po makabayad sa upa dahil nga sa pandemya. O ngayon, magpaksa na po tayo. Alam ko po nga ang ating mga taga-subaybay, paksa po talaga ang hinihintay. At natutuwa naman ako sa mga kapatid natin na sineshare nila itong mga paksa natin. Yung mga umalis, tumiwalag po sa MCGI, sineshare po yung ating mga paksa. Kaya lang yung mga fanatics, pag nag-share sila, hindi nga makasagot sa mga paksa natin. Sunod-sunod po yung mga paksa na tinalakay natin wala pong maibigay na sagot. Yun pong tungkol dun sa Zacarias 13:8-9, yung tatlong bahagi, hulang natupad, hindi sila makasagot doon. Tapos yung prinsipe at puno sa Jeremias 30:21, wala rin silang sagot doon. Tapos yung silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa, wala rin silang sagot doon. Yan po yung mga mga paksa na mabigat talaga na nitong mga nakaraan tinalakay natin, yung pagharap sa silanganan, yung nananalangin umaharap sa silanganan, hindi rin sila sumagot doon. O ngayon, ang mga kapatid natin, sineshare yan. Yan ang kanilang sineshare sa mga dati nilang mga kasama. Ngayon, dahil walang maisagot tong mga fanatics, ang nagiging counter nila, kay Billy Santiago ba kayo sasama? Si Billy Santiago, iniwan ang kanyang pamilya. Iniwan ang kanyang pamilya. Labag ika iyon sa unang Timoteo 3:5 na ang dapat ika ang obispo mamahala sa kanyang sangbahayan. Dapat marunong mamahala sa kanyang sambahayan upang siya makapamahala sa iglesia ng Diyos. Tingnan niyo po itong mga fanatics na ito. Gagamit ng talata, hindi maayos. Tapos hindi nila alam yung totoong pangyayari, yung totoong kwento Ako po, wala akong iniwang pamilya. Ako po ang iniwan. Sila po ang ang umalis sa aking poder. Sila po ang ako pa nga ang inabandon dito Ako inabandon na. Meron naman pong video niyan sa YouTube. At meron naman akong dokumentong hawak na lumabas sila ng bansa. Noong 2009, yung aking mga anak at that time, mga minors, 5 years old, 3 years old, itinakas palabas ng bansa. Sila po ay inilayo sa akin. Yung nanay ng aking mga anak, talagang nag-abroad at 12 years ko na pong hindi nakikita at nakakausap yung aking mga anak na ngayon po ay dalagat binata na for 12 years. Tapos ito ngayon sa akin ikakarga, sa akin ngayon na ipupukol na ako po yung nagpapabaya. Hello! Sabi ko ganyan na lang ang alam gawin itong mga fanatics. Dahil hindi nila kayang sagutin lahat ng ating mga argumento rito, yung kanilang nadinig sa kanilang mga leader, pagka sila po'y bine-brainwash, sasama ba kayo kay Billy Santiago? Narito ang asawa niyan. Ginagawan trophy. Ginagawan trophy. Kung ipakilali, asawa.
Pero noong 2009, hindi po ganun eh. Hindi na asawa ang pakilali. Ha? Tuwan-tuwa sila noong 2009 eh. O ngayon, pinagdidiinan asawa pa rin. Meron ba namang asawa na for 12 years eh, hindi mo nakasama, asawa mo pa rin? Ha? Meron pa bang asawa pa ba tawag doon na ikaw ay siniraan na sa publiko? Ha? Ginamit ang YouTube at hindi lang ako siniraan, buong lahi ko na siniraan. Asawa pa rin ba yun? Ewan ko sa mga fanatics na ito kung ang inyong common sense ay nasa inyo pa. Ha? Yang common sense, yan po ay hindi na common ngayon sa mga fanatics. Dahil hindi na gumagana yung kanilang common sense eh. Yan lamang po yung aking masasabi. Kasi nababalitaan ko yung mga tumiwalag sa kanilang grupo na sumama sa atin ngayon, pilit nilang kinukumbinsing bumalik, hinihikayat nila. Hindi na po nila mapabalik eh. Sabi ng mga kapatid, dito kami kay Brother Willie, dito linggo-linggo may paksa. Dito nagte-texto si Brother Willie, nagpapaksa. Hindi kagaya dyan sa inyong huddle. Huddle na lang ang ginagawa. Na parang nasa basketball na lang at nagko-coach na lang yung inyong bagong leader. Sabi ko, talaga namang huddle na lang yun. Huddle. Basketball. Dinidribble-dribble. Binobola-bola yung mga miyembro. Nandun pa rin sa public service. Nandun pa rin sa feeding program. Nandyan pa rin sa mga medical mission na yan. Mga libreng sakay na yan. Kasi nga malapit na eleksyon. Nangangamoy-ngamoy na po ang eleksyon next year. Kaya ang inyong bagong leader, ayan na. Siya po ay umaarangkada na. 2007, kumandidato na yan eh. Nandyan nga yung video. Salamat kay Jacob Santos. Doon sa sinir sa aking video. 2007, nakataas pa yung kanyang dalawang kamay, at naka-orange na damit. Batas, party list, Noong mga panahon na yan pinapakilala po yan sa pasalamatan ang ating pong congressman, Brother Daniel. Congressman na po ang pakilala noong mga panahon na yon. Congressman. Sabi ko, ngayong mag-e-eleksyon 2022, posible pong kumandidato uli, baka yan congressman, o baka naman mag-senador, kasi ang target niyan pork barrel ang target yung pork barrel. Alam niyo naman po yung mga mambabatas dito sa Pilipinas, yung pork barrel na yan pagka hindi po ginamit talaga para sa kanyang mga nasasakupan, ay binubulsa lang po yan ngayon, magpaksa na po tayo dahil yan nga po yung dahilan kaya yung mga naliliwanagan ng isip lumalaya sa kanilang iglesia, dyan sa grupo na yan at lumilipat dito dahil nga po sa mga paksa. Meron tayong paksa linggo-linggo na ipinagkakaloob ng Holy Spirit. Ang ating paksa, kung nakahanda na po kayo, ang mga paraan upang maranasan ng mga Kristiyano ang buhay sa langit habang nabubuhay sa ibabaw ng lupa ayon sa Biblia. Hello! Ready na po ba ang ating mga kasama sa Facebook at YouTube? 49 na ang nasa Facebook Live po natin. Praise the Lord! Sa YouTube po, sabihan po tayo kung nadagdagan pa yung mga nasa YouTube. Yung inyong mga prayer requests, welcome po yan ngayong umaga. Mamaya po natin bibigyan po ng pagkakataon bago po matapos ang ating programa. 25 na ang nasa YouTube. Ngayon, dito po sa ating paksa, meron pong mga paraan para tayo pong mga Kristiyano na mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, habang tayo po'y nasa ibabaw ng lupa, maranasan na po natin ang buhay sa langit.
Interesado po ba kayo sa paksang ito, mga magulang at mga kaibigan? Ha? Kayo po ba ay gusto nyo po bang maranasan na habang tayo po'y narito pa sa lupa, ma-enjoy na po natin yung buhay ng mga nasa langit? Maranasan natin na ang buhay sa langit, nung mga nasa langit, dito pa lamang tayo sa lupa, ang lupang ito'y maging langit na rin. Kasi mayroong mga tao, ang lupa, naging naging parang impyerno na. Ang lupa, ang buhay nila dito sa lupa. Hindi ba mayroong ganun na, lalo kapag yung pamilya magulo, yung mag-asawa, lagi na lang nag-aaway. Ang kanilang nasasabi, impyernong buhay na ito. Tama po. Hello, may kausap po ba si Brother Willie? Pagka yung pamilya po ay magulo ang pagsasama, ang kanilang nararamdaman impyernong buhay dito sa lupa. Nag-away yung mag-asawa, ang tawag ng lalaki doon sa asawa niyang babae, bruha. Tawag naman noong asawang babae doon sa lalaki, demonyo. Tapos dahil nag-aaway yung mag-asawa, umiiyak naman yung mga anak. Ang sabi noong nanay sa mga anak niyang umiiyak, "Hoy, tumigil kayo, mga demonyito kayo." Hello. Di ba ganun yung mga pagsasalita ng magulong pamilya? Yung lalaki, tinatawag na demonyo. Yung namang babae, bruha. Yung namang mga anak, mga demonyito, demonita kayo. Tapos sa buwisit noong lalaki, makalayas na nga ika sa impyernong bahay na ito. Hello. Kaya yung mga bata, na yun ang kanilang nakamulatan, yun ang kanilang nadidinig araw-araw. Pag-aaway ng kanilang mga magulang. Nung pumasok na po sa eskwela, yung bata, tinatanong nung kanyang teacher, ano pangalan mo? Sumagot yung bata, demonyito po. Nagtaka yung teacher, ha? Ano yan? Ano nga uli pangalan mo? Demonyito po. Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Ha? Talagang yung teacher hindi hindi siya makapaniwala. Sino ba magulang mo? Demonyo po yung tatay ko. Buruhan naman yung nanay ko. Naintindihan niyo po, mga magulang at mga kaibigan, dahil ganon ang naging pamumuhay noong pamilya na sinasabi ko na yun. Magulo laging nag-aaway, tapos na-expose po yung mga anak sa kaguluhan. Kaya nung sila naman makapunta sa eskwelahan, yun ang kanilang nasabi, na sila nakatira sa impyerno dahil yung sinasabi pag nag-aaway, makalayas na nga sa impyernong bahay na ito. Ngayon, ano po ang punto ni Brother Willie? Marami po ganyan ng kanilang pakiramdam dito po sa lupa, na sila dahil nahihirapan, may sakit sila, hindi sila makapagpagamot, walang pera para magamot ng doktor, madala sa ospital. Ang kanilang nararanasan, para tayo nasa impyerno na. Nandiyan pa ang COVID-19, nandiyan pa ang iba't ibang mga sakit, karamdaman, nandiyan pa ang mga giyera, kaguluhan. Dito po sa Pilipinas, hindi natatapos yung labanan, yung mga rebelde sa ating gobyerno. May mga inaambush na mga pulis,
mga sundalo, lalo po itong panahon ng pandemya, may mga sundalo maghahatid lang po ng mga ayuda, ng mga tulong sa mga nangangailangan, aambusin po ng mga rebelde. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie ngayong umaga? Sana yung mga nasa YouTube po mag-react din, ha? Pinapakita ko lang na ang mundo para bang papunta na talaga sa ganyan na lamang ang tinatakbo. Hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kita nyo po sa abroad, lalo po sa Amerika, eskwelahan, papasukin. May dalang baril, mag-aamok, papatayin yung mga estudyante. Kasi madali sa Amerika po yung makabili ng baril. Tama po. Minsan naman pinasok simbahan. Pinatay yung mga nagsisimba. Hello. Tapos sumasabay pa po ang mga kalamidad. Lumilindol sa iba't ibang lugar. Tapos sa ating bansa, itong Bulkang Taal, nagpaparamdam na naman. Hello. Di ba bago pa po mangyari yung pandemya na yan, nagmahal na ang face mask dahil yung pagbuga noong usok, nung abo, nung Bulkang Taal, doon pa lang tumaas na po ang presyo ng face mask. Tama po ba? Yan po yung mga nangyayari po ngayon sa kasalukuyan, sa buong mundo na. Hindi lamang po sa Pilipinas. Na nandyan ang kahirapan, nandyan ang kaguluhan, nandyan ang mga sakit. Kaya ang marami, ang kanilang buhay dito po sa ibabaw ng lupa, parang buhay na nasa impyerno na. Pero ang mga Kristiyano po na mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa Biblia po, may mga paraan upang tayo pong mga Kristiyano, habang nasa ibabaw pa ng lupa, maranasan na natin kung papaano mabuhay sa langit. Amen! Amen po ba? Hindi nyo po ito madidinig sa hadel-hadel. Wala naman kasing alam yun Basintabi na po. Hindi naman sa ako po ay nanghahamak. Wala naman ho talagang alam. Binild up lang yun ng mga ministro. Nagpapalakas sa kanya noong namatay yung kanilang dating leader. Nagsisip-sip lang. Na wag ho kayong mabahala mga kapatid. Ka-frequency po iyan. Ka-frequency. Kahit hindi po nag-uusap, iisa po ang nasa isip nila. Tinatanong nga ho kami, sa Biblia, di kami makasagot lahat Sabi ko, sobrang galing pala nito. Sige nga, subukan natin. Nung sabihan ni Roland na, papaano na po yung unheard truth? Doon na po nag-umpisa. Doon na po gumuho lahat ng build-ups. Unheard truth nga Bakit ko naman ba't ko naman ituturo unheard truth nga? Di naman kaya na ituro sa akin ni Brad Eli. Doon ako sa heard truth. Ang ipagpapatuloy daw niya, yung mga nadinig niyang katotohanan. Yung naituro sa kanyang katotohanan. Nung siya na po ang umupo sa hadel, binali lahat ng mga naituro ng tiyuhin niya. Lahat sila ngayon sugo na. Lahat sila ngayon yung aliping daratnan ng Panginoon. Yung aliping katiwala ng Panginoon sa kanyang sangbahayan. Lahat yun binago Yung isang bibig at karunungan na hindi matututulan. Lahat sila ngayon yun Hello! Sabi ko sa mga fanatics, gising kayo, gising. Ang sabi ng inyong bagong leader, hindi niya pangangahasan yung unheard truth dahil hindi naman naituro sa kanya. Ang kanya raw ipagpapatuloy yung heard truth. Yan bang Lucas 21:13-15 na yan? Hindi ba ang heard truth dyan na inyong natutunan, isang bibig at karunungan?
Yun yung namatay ninyong leader. Tama po ba? O tapos ito ang inyong bagong leader, kayong lahat na yan, wow! Wow! Ewan ko. Tapos sasabihin nyo, may rason para magpatuloy. May rason para magpatuloy. Ano, magpatuloy sa kalokohan? Ngayon, sabi ko nga, wala po kayong matututunan sa paghahadel-hadel. Itong paksang ito, ngayon nyo lang po ito madidinig, matututunan. Loloobin ng Panginoon at kayo po'y bukas naman ng isip. Kung handa kayo talagang matuto pa, ito po yung paksa. Maganda po ito kasi magbibigay po ito ng pag-asa sa ating lahat. Na kahit pala nandyan ang COVID-19 na mukhang magtatagal pa. Hello? Kahit nandyan na po ang mga bakuna na ibinibigay ng gobyerno. Libre lang, libre lang po yung mga bakuna na yan. Sinasabi po ng mga eksperto na tatagal pa rin ang COVID-19 kasi dapat po talaga ma-achieve yung porsyento ng herd immunity na tinatawag para makapagbigay ng proteksyon sa lahat ng mga tao. Kaya lang, ang nagiging nga pong problemang nakikita, itong mga bakuna na ito, may mga namamatay yung mga nabakunahan. Ilan na po yung mga kakilala ko na yun, nagsabi sa akin, Brother Willie, yung aking kamag-anak binakunahan nung hapon. Pag uwi, patay. O hindi naman ho nababalita na yan sa mainstream media. Hindi na ho yan nababalita sa radyo, telebisyon. Kahit nandyan ng mga vaccine, ang mga tao po may takot pa rin, hindi pa rin sila panatag. Pero ito po yung sinasabi natin na magandang balita. Nandyan ng COVID-19, nandyan ng iba't ibang mga klase ng sakit, karamdaman na nakakapinsala, pumapatay sa maraming mga tao. Pero pag natutunan po natin, ito pong mga paraan sa Biblia, pwede po nating maranasan yung buhay sa langit habang tayo po'y nasa ibabaw pa ng lupa. Kahit hindi pa po tayo nakakarating sa langit, dito pa lang sa lupa, masasanay ka na Kaya kahit makarating ka sa langit, hindi ka na maninibago doon. Hello? Sige po, yung mga prayer request, pakisave lang natin at mamaya natin yan bigyan ng pagkakataon. Sana maintindihan ng mga nakikinig na preparatory itong paksa na ito, na pag ito'y nai-apply na natin, dito pa tayo sa lupa, ma-experience na po natin, ma-enjoy na po natin yung buhay sa langit. Kaya pag dumating yung panahon na tayo po'y makakapunta na sa langit, makakarating na sa langit, hindi ka na maninibago, hindi ka na mangangapa. Bakit? Kasi nasanay ka sa lupa na ang buhay mo buhay na parang sa langit. Amen? Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa manay langit na rin. Dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Nakita ko po sa YouTube yung awit matagal na. Tanda ko, si Lea Salonga pa ang umawit Bata pa si Lea Salonga nung awitin niya yun. Pati boses ni Lea, batang-bata Hanapin niyo po sa YouTube. Para meron kayong reference. Dahil sa'yo, lupa man ay
langit na rin. O ngayon sa Biblia po natin yan kunin. Ano po yung mga paraan sa Biblia upang tayo pong mga Kristiyano habang nasa ibabaw pa ng lupa, maranasan na natin, ma-enjoy na natin ang buhay sa langit. Yan ang ating paksa. Umpisang katanungan ay ganito. Taga saan ang mga Kristiyano sa Biblia? Sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, taga saan ba talaga ang mga Kristiyano? O basahin natin ang Juan 15:19. Magandang balita Biblia. Kung kayo'y taga sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Ang ating tanong, ano po ang tanong natin? Taga saan ng mga Kristiyano sa Biblia, yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ? O ano po sagot? Pwede ho bang mahingan ng sagot? Batay sa binasa nating talata. Ganito po tayo sa ating programa. Yung sagot hindi manggagaling kay Brother Willie. Ang sagot manggagaling sa binasang salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang sabi ni Jesus Christ, kung kayo'y taga sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga sanlibutan. Sila'y napopoot sa inyo dahil pinili ko kayo. Taga saan po? Taga saan ang mga Kristiyano? Makinig tayong mabuti para tama sagot. Ang kausap dyan, mga Kristiyano, mga sumasampalataya. Sabi ni Jesus Christ, hindi kayo taga sanlibutan. Hindi taga rito. Hindi taga sanlibutan ng mga Kristiyano. Nasa talata naman Hello, sa YouTube, sana naintindihan. Hindi po ba binasa ko lang naman? Pag binasa po at may emphasis na tama, may pagdidiin, hindi po ako galit Yung iba kasi akala galit si Brother Willie. Nagbibigay lang po ako ng emphasis. Emphasis diin. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung kayo'y taga sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi nga ganun ang nangyayari hindi nga tayo minamahal ng sanlibutan, galit nga sa atin, napupuot nga sa atin. Bakit? Hindi kayo taga sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Yan ho ba nararanasan po natin? YouTube 37, Facebook 59. Naranasan niyo po ba mula nung kayo sumampalataya sa Panginoong Hesukristo? O meron pong mga nagalit, may mga napupuot? Dahil kasi ang paniniwala nyo ngayon iba na. Tama po ba? Na kayo ngayon ay humiwalay na sa ginagawa nila noong kayo'y kasama pa nila. Noong araw, kayo po'y nagpupuyat. Nagpupuyat kayo sa paglalasing. Nagpupuyat kayo sa pagsusugal. Nung kayo po'y maging kay Kristo, iniwan nyo po yung mga ganong gawain. Kaya, itong mga dati nyo pong kasama, nagagalit na ngayon sa inyo. Tama po ba? Minsan, kapamilya nyo po mismo, nagagalit sa inyo dahil nakita nilang nagbago kayo Dati, pagkalinggo, sabay-sabay kayo magsisimba, luluhod sa rebulto, magdadasal sa imahen. O nung kayo po ay naging kay Kristo, naunawaan nyo, yung pala ipagsamba sa Diyos-Diyosan. O nagalit na sa inyo yung magulang ninyo. Nagalit na sa inyo yung inyong mga kamag-anak kasi umalis na kayo sa maling pagsambe. Tama po ba? Tama po ba? Naintindihan niyo po ba yung mga nangyayari sa ating mga Kristiyano?
Kaya sila nagagalit sa atin, hindi dahil may ginagawa tayong masama. Kaya sila nagagalit sa atin kasi nagbago tayo ng paniniwala. Nagbago tayo ng yung gawain natin. Kung dati po masama, mali yung ginagawa natin, kasama natin ang ating mga kaibigan, yung ating mga kamag-anak, yung ating mga mahal sa buhay, nung tayo maging kay Kristo, tayo po ay humiwalay na sa kanila. Hindi na po nila tayo ngayon na mayaya, makayag sa kanilang mga maling gawain. O kaya sila napupuot sa atin. Nagkakaintindihan po ba? Kasi ang mga Kristiyanong sumasampalataya kay Jesus Christ, hindi taga-sanlibutan. Amen. Ayan, Brother Judy Bordios, hindi taga-sanlibutan. Ayan, salamat at okay na sagot. Makinig lang kayo mabuti bago kayo sumagot. Bago kayo mag-type, mag-chat, pakinggang mabuti po yung tanong at yung sagot ng tama. Hindi naman ho kasi ang ating pagtatanong dito para ang kuning sagot yung mali. Meron kasi po akong napanood sa TV nung araw, Battle of the Brainless. Battle of the Brainless na talagang sinasadya nilang maliin yung sagot. Ano yung comedy po yun, patawa po yun na talagang ang kailangang isagot mo yung mali. Dito po kasi pag-aaral na salita ng Diyos. Kaya ang aking panawagan, pag may tanong tayo na dapat nasagutin mula sa Biblia, makinig lang mabuti. Para po yung sagot natin tama. Basta kukunin po doon sa nakasulat. Hindi taga-sanlibutan ang mga sumasampalatayang Kristiyano. Tanong, kung tayo po hindi taga-sanlibutan, taga-saan talaga tayo? Kung hindi tayo taga rito sa sanlibutang ito, saan talaga ang mga Kristiyano? Basa, Filipos 3:20. Magandang balita, Biblia. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Taga saan po ang mga sumasampalatayang Kristiyano? Sabi ng Apostol Pablo, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Taga saan po ang mga sumasampalatayang Kristiyano? Hindi tayo taga-sanlibutan, kundi tayo'y mga taga-langit. Amen! Amen po ba? Tayo po ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula sa langit, ang tagapagligtas na hinihintay nating may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, nung araw, meron ako naging paksa, nagtatawa yung mga fanatics. Pinagtatawanan. Kasi itong mga fanatics na nabilog na ulo nila nung araw na sila yung mga scholar ng Biblia, sila yung mga honor sa Biblia. Si Abraham kasi, mga magulang at mga kaibigan, noong siya po'y wala pang anak, nangako ang Diyos kay Abraham na siya'y magkakaanak. Tama po ba? Gagawin kitang ama ng maraming bansa. Ngayon, para si Abraham po ay bigyan ng Panginoon ng assurance na siya nga po'y magiging tatay, magiging ama. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, tumingala ka sa langit. Bilangin mo ang mga bituin sa langit kung mabibilang mo. Hello? May kausap po ba si Brother Willie? 54 na po ang nasa Facebook Live po natin.
O, sa YouTube Live po, sabihan po tayo. Yan po yung sinasabi natin na si Abraham, sinabihan ng Diyos na bilangin niya ang mga bituin kung mabibilang niya. Sa Henesis 15 at 5, mababasa po natin yan. O, ngayon, meron naman pong pagkakataon na si Abraham ay muling kinausap ng Diyos. Pinakita naman ng Panginoon kay Abraham yung mga buhangin sa baybayin ng dagat. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, o sige, yung mga buhangin na yan, bilangin mo kung mabibilang mo. O, interesado po ba kayo dyan? Sa ating pinag-uusapan ngayon. Si Abraham po, nung kausapin ng Panginoon, ipinakita po sa kanya yung yung tungkol dun sa mga bituin sa langit, kung mabibilang niya, tapos yun namang mga buhangin sa baybayin ng dagat, kung mabibilang niya. Ano po yung punto rito ni Brother Willie? Meron pong binhi si Abraham gaya ng bituin sa langit. Meron namang binhi si Abraham, dito naman yun sa lupa. Hello? Interesado po ba yung mga narito? Gusto nyo ho bang ito mapag-usapan natin? Sa dalawang pagkakataon, si Abraham, kinausap ng Diyos. Ipinakita ng Diyos sa kanya kung gaano magiging karami yung kanyang binhi, yung manggagaling sa kanya. Yung una po, sa Henesis 13:16. Sabi po ng Panginoon kay Abraham, gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi. Na ano pa, kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Ayan ang unang pagkakataon. O ngayon, yun namang pangalawang pagkakataon, 15:5 ng Henesis. Yan naman po yung sinabihan siya ng Panginoon, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Kita niyo po ba yan? Yung iba, hindi naman ho nabibigyan ng pansin yan May binhi si Abraham, tinulad, gaya sa buhangin. Dito sa lupa yun. Meron namang binhi si Abraham, gaya naman ng mga bituin sa langit. Tama po ba? Ngayon, inulit-uli yan ng Diyos, Henesis 22:17, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. Hello? Facebook 49, YouTube 44. Praise the Lord. Yan. Naintindihan niyo po ba? Sa Biblia, pinangakuan ng Diyos si Abraham, pararamihin ko binhi mo. Kaya itong MCGI na ito, sabi ko, gumising na kayo sa katotohanan. Walang pangako ang Diyos sa inyo na pararamihin kayo. Hindi para sa inyo yung aking pararamihin sila at sila hindi magiging kaunti. Yung Jeremias 30:19. Hindi para sa inyo yan, MCGI. Kaawa-awa, namatay ang inyong dating tagapagturo. Hindi na unawaan
na yung hinuhulaan sa Jeremias 30:19, sila yung pararamihin ng Diyos. Sino sila? Yan po yung mga lahing Israelita na sila po ay nanggaling sa malaking kapighatian. Maraming namatay sa kanila, nangaunti sila. Kaya dahil nangaunti sila, mga survivor sila ng Great Tribulation. Sabi ng Diyos, pararamihin ko sila. Hindi MCGI yun. Yung mga nagre-record dito sa Apalit. Sige, parating nyo sa inyong bagong leader. Yung sinasabi ko, walang pangako ang Diyos sa MCGI na sila yung hinuhula ang pararamihin ng Diyos. Hindi nga kayo makalusot sa eleksyon mga kandidato yung dinadala, puro talo. Kung hindi pa gagamit ng sa Comelec hindi makakakuha ng pwesto Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Yung binhi ni Abraham, binhi niya na dito sa lupa, yun po yung mga lahing Israelita na makakaranas po ng malaking kapighatian. Hello! Ngayon, yun naman binhi ni Abraham na makalangit, tinulad sa bituin sa langit, yan po ang mga sumasampalatayang Kristiyano. Yan po yung iglesia. Amen! Amen po ba sa ating mga kasama? Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan? Kaya ang mga magiging dapat po sa Panginoong Diyos, meron pong magiging dapat sa Diyos, sila po, meron silang maluwalhating katawan. Bakit? Kasi kailangan dalhin sa langit Merong glorified bodies. Kagaya nung katawan ni Jesus Christ. Kasi, makalangit sila, tagalangit sila. Kasama tayo diyan. Tayo po nasa panahong ito'y mga Kristiyanong sumasampalataya kay Jesus Christ. Amen! Amen po ba? Ngayon, meron naman pong mga magiging dapat sa Diyos maliligtas. Sila po, binhi ni Abraham, sila po yung narito sa lupa. Sila po yung sa lupa, sila yung magpaparami ng magpaparami. Sila po yung magiging palaanakin. Kasi, gusto kasi ng Diyos na yung kanyang plano na inilatag mula pa kay Adan na paramihin ang mga taong makadiyos dito sa lupa, mangyayari po yan sa pamamagitan ng mga binhi ni Abraham na dito sa lupa. Amen. Amen po ba sa YouTube? Malaman ko lang kung nakakasunod. Marami rin yung nasa YouTube dito nyo lamang po yan mapapakinggan, hindi sa huddle. Kaya waste of time yung huddle na ginagawa sa inyo. Waste of time yan. Tapos napakaselan pa. Kailangan Brad Willie, pag nagha-huddle yung aming puya, dapat open yung mga namin, camera, dapat naka-zoom. Apakahirap naman ng Brother Willie. Sila-sila lang naman nagbobolahan doon, nag-uusap-usap. Tapos ipapasok pa yung boses nung namatay. Kaya nagiging parang comedy Brad Willie yung huddle namin ngayon Kasi patay na yung nagtatanong, i-play nung Kasi ang datingan ngayon, noong bagong leader, para siya broadcast lang broadcaster. Pindot-pindot lang, ipe-play po yung boses nung namatay. Brad Rodel, sunod ka? Brad Danix, nakasakay ka ba? Brad Sunny, maliwanag ba yan? Sister Luz, naintindihan mo ngayon? Tapos, habang nagsasalita itong bagong leader na ang dating DJ, tumutugtog naman yung kanta nung namatay niyang tiyuhin. Talaga ako napapailing
Napapailing ako. Hanggang ngayon hindi pa rin kayang mag-solo noong bagong leader. Kailangan pa rin yung tiyuhin niya, kapital niya para yung mga membro may hatak siya. Hindi pa rin siya nakakawala sa anino ng kanyang tiyuhin. Kailangan para pansinin siya ng mga miyembro, kailangan yung namatay, yung kanta nun pinapatugtog niya. Yun ang background music niya habang siya nagsasalita. Pag huminto siya, yung music ang sasalit. Tapos pag sila naghahadel, ipe-play niya yung boses na nagtatanong yung kanyang tiyuhin. Parang gabi ng lagim. Yung mga matitino mag-isip, medyo kinikilabutan. Medyo hindi maganda pakiramdam na ano ba to? Hadel. Tapos gusto pa, naka-open yung aming mga camera. Naka-zoom. Pagka nag-off kami ng camera, nagagalit sa amin, Brad Willie. Pinagagalitan kami. Wala namang kalatoy-latoy ang pinag-uusapan. Bulahan lang naman ang bulahan. Yan ang sinasabi ko. Hindi nyo po madidinig sa hadil-hadil itong ating paksang ito. Na ang mga Kristiyano pala, sila po yung tinutukoy na binhi ni Abraham na gaya ng mga bituin sa langit. Amen? Tapos, yun namang binhi ni Abraham na gaya ng buhangin sa baybayin ng dagat. Sila naman pala yung dito sa lupa. Sila po'y magiging dapat sa Diyos. Sila po'y maliligtas. Sila yung magtutuloy noong programa ng Diyos mula pa kay Adan at Eva na magpakarami kayo, magpalaanakin at kalata ng buong lupa. Amen! Wala silang glorified bodies, yung mga nasa lupa. Kasi kailangan nilang meron silang katawan. Yung flesh and blood. Kasi nga, sila po yung magpaparami. Magpapalaanakin dito po sa lupa. Nagkakaintindihan po ba? Ang mga Kristiyano, tayong sumasampalataya kay Jesus Christ, papalitan ang ating katawang ito, yung katawang lupa natin. Papalitan ng maluwalhating katawan dahil tayo po ay mga tagalangit. Amen! Amen po ba sa mga naintindihan yan? Ngayon, yung mga Kristiyano, mga tagalangit, kaya dadalhin tayo sa langit, lalaki at babae. May babae sa langit na makakarating, itapon nyo sa basurahan. Kasi si Don Manolo Fabis nung araw, nung kami nag-broadcast, naging resource person ako Pagka po may tumawag sa telepono, bukas yung radio monitor, nagpipidback Umuugong yon. Ang sinasabi ni Don Manolo, brother, tapon mo sa bintana yung radyo mo. Dahil masakit sa tenga humuhuni yun umuugong Tapon nyo sa bintana yung monitor mo, yung radyo. Ako naman na sinasabi ko, tapon nyo sa basurahan yung basurang turo na yan, na nakamatayan ng inyong dating tagapagturo. Weirdo yan, yung mga babae, pagdadali sa langit, gagawing lalaki doon. Yan kang si Sister Luz. Dito sa lupa, siya si Sister Luz. Pagdating sa langit, magiging Lucio na siya ron. Diyan ho napipikon sa akin yung mga fanatics Bakit ko daw pinagtatawanan? Ano gagawin ko? Iiyak ako dito. Natatawa na lang ako dahil kalokohan yung turo YouTube 44, Facebook 56. Pwede ba naman na yung si Maria, ina ni Jesus, yan ang pakilala sa Biblia. Si Maria na ina ni Jesus. Si Mama Mary ang tawag ng Katoliko.
Blessed Virgin Mary pa kung tawagin. Sa turo ng inyong namayapang leader, si Mary, Maria, sa langit magiging Mario. Naloko na. Magulo yung langit na naituro sa inyo Yung babae dito sa lupa na pinahirapan sa doktrinang utos lamang ng tao, huwag magsusuot ng alahas ang babae, huwag magpuputol ng buhok ang babae, huwag mag-make up, huwag magli-lipstick. Hello! Pinahirapan ng husto. Nag-complain naman yung mga napaniwala. Kahit na mahal na po yung shampoo, conditioner, talaga namang gumastos na sila. Kahit hirap na hirap sila pagka naliligo, pag nagsusuklay. Dahil napaniwala sila na may kinalaman sa kaligtasan yung magpapahaba ng buhok, hindi magpapaputol. May kinalaman sa kaligtasan yung wag kang magsuot ng alahas. Ito naman, noong sila po ay dadalhin na sa langit, sabi noong namayapang tagapagturo nila, gagawin silang mga lalaki doon. Nasaan ang katarungan? Katarungan para kay Cadensio. Si Sister Stella Ella, yung kay Vilma Santos, katarungan para kay Cadensio. Paano na yan? Sige nga, yung Gabriela, tawagan natin ng pasin ng Gabriela. Hindi ba diskriminasyon yung turo na yan? Na walang babaeng makakarating sa langit? Yung namayapang leader ang langit na alam niya, puro lalaki sila doon. Puro lalaki ang gusto nyo kasama doon sa langit, walang babae. Sabi ko, magulo yung langit na yun. Tapos noong sinamumulot po sa aking mga pinapaksa, nitong bandang huli, kumakambyo na siya. Sabi noong namayapang leader, alam nyo mga kapatid, pagka nagkaroon ng pagkakataon na ako makalapit, lalapitan ko si Maria Magdalena. Sabihin ko, kapatid na Maria, totoo bang nagkarelasyon kayo ng Panginoong Jesucristo? May pagkaboy abunda Tignan niyo po yung mga nakaraang pasalabat nila, hinahaluan ng kalokohan Pagka daw siya nagkaroon ng pagkakataon na malapitan, makalapit siya sa mga personahin ng Biblia, gusto niyang maka one-on-one, si Maria Magdalena. Ang tatanungin niya, kapatid na Maria, totoo bang nagkarelasyon kayo ng Panginoong Jesucristo? Ako hinatato. Sabi ko, paano kaya mare-recognize niya si Maria Magdalena? Lalaki na rin. Hello? Di ba? Kontra siya doon sa kanyang turo. Sabi niya, gagawin ng mga lalaki. Paano pa niya mare-recognize si Maria Magdalena? Lalaki na nga. Kaya nga sabi ko, mga pang-mental hospital na turo yan pang-mental hospital na yung mga babaeng miyembro dito sa lupa, naghirap. Nagpakahirap na, nagpahaba ng buhok, walang gupitan, hindi pinutulang kahit dulo, hindi nagsuot ng alahas, hindi nag-lipstick, hindi nag-make-up, pulbos-pulbos lang. Tapos nung dadali na sa langit, gagawin daw mga lalaki. Tapos ito naman niya sinabi niya na pagkasi nagkaroon ng pagkakataon, si Maria Magdalena, tatanungin niya na, totoo ba kapatid na Maria, na nagkagusto ka sa Panginoong Jesucristo?
Nung nadinig ko, sakit na dyan ko sa kakatao eh. Mahina lang makahalata itong mga fanatics eh. Hindi nila napapansin nahuhuli yung kanilang dating tagapagturo mismo sa bibig niya eh. Ngayon, so much for that. I hope nagmarka na sa inyo yung ating sinasagot na tanong. Hindi tayo taga-sanlibutan, tayong mga Kristiyanong sumasampalataya. Taga saan po tayo? Tayo po'y taga-langit, mamamayan ng langit. Tayo po yung mga tinutukoy na mga binhi ni Abraham na gaya ng mga bituin sa langit. Amen! Amen po ba sa mga naintindihan sa Facebook Live at YouTube Live? Dalawang klase po ang mga magiging dapat sa Diyos. Yung mga Kristiyanong tagalangit, mayroong glorified bodies. Bakit? Kasi sa langit Doon muna tayo sa langit. Kasi darating naman ng panahon, itong mga may glorified bodies, isasama ni Jesus Christ sa lupa para maghari for 1,000 years. Amen. Para ikaw ay tumagal, ma-outlive mo yung 1,000 years, kailangan may glorified bodies ka. Kasi kasama ka sa paghahari sa 1,000 years. Yung paghaharian, ito pong mga binhi ni Abraham na gaya ng buhangin sa baybayin ng dagat. Sila po yung mga narito sa lupa, paghaharian. Sila po kasi yung mga magpaparami. Sila po'y magiging mga palaanakin dito po sa lupa. Nagkakaintindihan po. Ngayon, darating yung walang hanggan dahil ang Diyos bababa na po rito mismo sa lupa, maninirahan sa lupa. Sa paksa na lang sa pasalamat natin pag-aralan niya yung tinatalakay ko pong ito na bababa ang trono ng Diyos, yung bagong Jerusalem, magsasama-sama na po rito sa bagong lupa. Nagkakaintindihan po Pinakita ko lang na iba ang mga Kristiyano dahil tayo po ay para sa langit. Tayo po ay mga mamamayan ng langit. Kaya kailangang magkaroon tayo ng maluwalhating katawan. Lalaki at babae yan, magkakaroon ng maluwalhating katawan. Kaya nga sabi ko, paano nga yung mga old videos patuloy pa rin ginagamit? Mali-mali nga yung nasa video. Nakamatayan na, hindi niya naituwid yung mga mali niyang mga itinuro. Kakaawa, magpapatuloy pa rin ng mali. Diyan po sa grupo na yan. Dahil yung bagong leader, ayaw tumaya, ayaw itaya yung sarili niyang pangalan, ayaw itaya yung sarili niyang karangalan. Hanggang ngayon, sa patay, yung patay pa rin ang kinakapital. Yung tiyuhin niyang namatay ang kinakapital para makapanghikayat. Yung mga itinuturo ng tiyuhin niyang namatay na mali-mali. Di pagka magkakasisihan, sino sisisihin? Si uncle. Di ba ganon? Magtuturo lang yan. Mali pala yung naituro ni uncle. Sa bagay, nung nabubuhay naman yan lagi namang si Perez ang mali. Mali pala mga kapatid. Ang naituro ni Nicolas Perez. Magtutuloy-tuloy lang po yung turuan ng turuan. Ngayon, ang ating tanong ganito. Bilang tayo po'y mga tagalangit, mamamayan ng langit, ano ngayon ang dapat nating magawa habang tayo po'y nasa lupa? Basa, Mateo 6:10. Ganito po ang ating mababasa. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ano po ang dapat nating magawa habang tayo po'y narito po sa ibabaw ng lupa? Nung magturo po ang Panginoong Jesucristo ng panalangin, ito po sabi niya, naway maghari ka sa amin, ang Diyos po iyon.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Nakikinig po ba ang ating mga kasama sa YouTube at Facebook? Tayo pong mga tagalangit, mga sumasampalatayang Kristiyano, habang nasa ibabaw ng lupa, ano po ang dapat nating magawa? Kailangan po magawa natin ang kalooban ng Diyos sa langit dito sa lupa. Amen. Sige po, salamat po kay Marita Bautista, yung inyo pong prayer request. Mamaya po pagbigyan po natin yan. Salamat din po sa inyong malasakit na makatulong sa iglesia, kahit kayo po'y matanda na. Salamat po sa inyong pagmamalasakit. O ngayon, balik tayo sa ating paksa. Mga sumasampalatayang Kristiyano, mga tagalangit. Hindi tayo taga rito sa lupa. Pero habang nasa lupa, dapat pala magawa natin ang kalooban ng Diyos sa langit dito sa lupa. O ngayon, mag-isip tayo, mga magulang at mga kaibigan. Sa langit pala, may kalooban ng Diyos na dapat mangyari dito po sa lupa. Magawa natin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. O magbibigay po tayo ng idea kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa langit na dapat maganap dito sa lupa. Basa, 3 Juan 1:2. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Ito po ang panalangin ng Apostol Juan para sa kanyang minamahal na kapatid na si Gayo. Ang sabi po ng Apostol Juan, idinadalangin ko, ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Ano dapat nating maintindihan dito? Ito kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak, para sa ating mga sumasampalataya. Ano po yon? Na tayo po mabuhay tayo sa mabuting kalagayan at malusog ang ating mga katawan. Amen. Amen po ba? Kalooban ng Diyos ito. Kaya itong ang panalangin ni Apostol Juan para sa isang sumasampalataya kagaya ni Gayo. Ano po yon? Magkaroon tayo ng mabuting kalusugan. Maging healthy tayo rito sa lupa. Nagkakaintindihan po, hindi lang ang healthy yung ating spiritual. Hindi lang ang healthy yung ating espiritu. Dapat healthy rin yung ating katawan. Amen. Amen po ba? Ano ibig sabihin? Ito yun palang buhay sa langit. Yung mga nasa langit, wala palang may sakit doon. Tama po ba? May kausap pa po ba si Brother Willie? 56 yung nasa Facebook natin o sa YouTube. O kung ilan sila dyan. O pwede bang sumagot? Sa langit, malulusog ang tao doon. Wala doong may sakit, may karamdaman. Wala po doong mga uugod-ugod. Wala po doong nirarayuma. Hello! Wala po doong may arthritis. Wala po doong may sakit sa puso. Wala po doong may sakit sa bato, sakit sa atay, bato sa bato, bato sa abdo. Hello! Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Ito po ang buhay sa langit. Binibigyan tayo ng idea ng Biblia. Kalooban ng Diyos, tayong mga sumasampalataya dito sa lupa, mabuhay tayong malusog. Mabuhay tayo na meron tayong good health.
Maging malakas, maging masigla tayo. Yan ang sinabi sa panalangin na yung kalooban ng Diyos sa langit, magawa dito sa lupa. Tingnan nyo po, sa langit, wala doong may sakit. Wala doong wala kang madidinig sa langit na daing ng daing na aray ko, aray, aray, aray. Wala kang ganun eh. Nagkakaintindihan po. Sa langit, walang doon, naghihirap doon, wala doong baon sa utang. Hello? Nakakasunod po ba kayo? Nakikita niyo po ba ang magandang buhay sa langit? Sa langit, maginhawa buhay. Sa langit, ang mga naroroon po, masisigla, full of energy. Sila po'y malulusog. Nagkakaintindihan po, sa langit, masaya. Amen. Amen po ba? Sa langit, wala doong nag-aaway-away, walang magulo doon. Walang stress sa langit. Hello? Tama po ba? Kaya nga, pagka nakarating doon, ayaw nang bumalik dito Tama po ba? Kaya nga, pag may nakarating doon, hindi na bumabalik dito Bakit? Nandun na sa maganda Nandun na sa maayos Tama po ba? Yung mga nasa YouTube live, ano kaya sinasagot? Hindi ko alam baka pwedeng ipaalam nyo sa akin yung mga nasa YouTube live kung nakakasunod. Alam na po natin kung papaano nabubuhay sa langit yung mga nasa langit. Yung kanilang buhay doon, makikita natin silang lahat doon may mabuting kalusugan, malalakas, masisigla, maayos po ang kanilang kalagayan, may kapayapaan, may kasayahan. Nandun na po lahat ng magaganda at mabubuti sa langit. Amen. Ngayon, yan palang mga na-enjoy sa langit, nararanasan ng mga nasa langit, kalooban ng Diyos, maranasan dito sa lupa. Nino? Ng mga sumasampalataya. Ng mga Kristiyano. Wala nang barbershop sa langit. Marciano Santiago, ano po kaya gagawin at paano makaka-join sa iglesia ninyo? Sa online po ngayon naman ng mga pagkakatipon, sumubaybay po kayo palagi sa online at pagka dumating po ang panahon na pwede na po tayong magkaroon ng physical na pagkakatipon, magsagawa ng water baptism, doon po kayo pwedeng mabautismuhan. Ang kailangan lamang po, may pananampalataya kay Jesus Christ. Yun lamang po ang kailangan. Sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo para maging karapat-dapat na tumanggap ng water baptism. Kagaya po noong ginawa ni Felipe sa bating, Gawa 8:35-38. Ang tanong lang ni Felipe sa bating, kung sumasampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Nung nagpahayag ng pananampalataya yung bating, pinahayag niya na sumasampalataya sa kay Jesus Christ. Ayon, binautismohan na po ni Felipe. Yan po yung sinasabi natin na nasa Biblia. Ngayon, balik tayo sa ating paksa. Yung buhay sa langit, gusto po ng Diyos, maranasan natin yan. Ma-enjoy natin yan habang tayo po'y nasa lupa. Kaya si Jesus Christ po na nanggaling sa langit, ano ginawa niya nang siya pumarito sa lupa? Basa,
Juan 10 at 10 sa magandang balita, Biblia. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Gawain po yan ni Satanas. Magnakaw, pumatay, manira, pumuksa. Naparito ako, sabi ni Jesus Christ, kasi nanggaling siya sa langit. Naparito ako upang ang mga tupa, yung mga sumasampalataya, ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ano po ang gusto pong gawin ng ating Panginoong Jesucristo, kaya po siya pumunta rito sa lupa? Ano dahil ng kanyang pagparito? Sabi ng Panginoong Jesucristo, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Nakita po ninyo, mga magulang at mga kaibigan, gusto po ni Jesus Christ maipagkaloob sa atin dito sa lupa para sa mga sumasampalataya ang isang buhay na masagana at ganap. Pag sinabing buhay na masagana at ganap, kumpleto po iyan. Nagkakaintindihan po. Paano kumpleto? Meron kang mabuting kalusugan. Tama po. Wala kang mga sakit, karamdaman. Ganap na buhay yan. Masaganang buhay yan. Tama po. Kasi dito po sa mundo ngayon, merong mga tao, maraming pera. Milyones. Bilyones pa. Pero may sakit. Hindi kumpleto yon. Tama po ba? Tama po ba? Di ba yung mga politiko na yan, mga milyonaryo, bilyonaryo, pero hindi rin nila ma-enjoy Hindi rin kumpleto yung kanilang kaligayahan Bakit? May sakit sila Tama po ba? May sakit ang pamilya nila. Kaya yung kayamanan nila, ginagastos din para magpagamot, para magpadoktor. Nagkakaintindihan po. Nakasakay sila sa mararangyang mga sasakyan. Pero hindi rin sila masaya. Bakit? Magulo po yung pamilya. Hindi magkasundo yung mag-asawa. Lagi nag-aaway. Ang mga anak naman mga rebelde, matitigas ang ulo. Hello! May kausap pa po ba si Brother Willie? Kahit maraming pera, maraming kayamanan, wala namang kapayapaan. Hindi rin mapagkatulog. Tama po ba? Kailangan pang uminom ng sleeping pills ang mayaman para siya makatulog. Hindi po yan yung buhay na masagana at ganap na buhay. Kasi there is lacking. Meron pong kulang. Ngayon, ang buhay na masagana at ganap, yan po yung buhay na kay Jesus Christ. Amen. Yung ikaw ay nasa lupa, sumasampalataya ka kay Jesus Christ, na enjoy mo yung buhay na ipinagkakaloob ni Jesus Christ. Isang buhay na masagana at ganap. Anong ibig sabihin ng buhay na masagana at ganap? Pag buhay na masagana, kumakain ka sa oras. Tama po ba? 3 beses isang araw. May merienda pa. Hello? Kasama mo ang pamilya mo, nakakaraos kayo sa inyong mga pangangailangan. Amen. Malusog ang buong pamilya, walang nagkakasakit. Amen. Masaya, nagkakasundo, nagkakaisa ang buong pamilya. Masaganang buhay yan at ganap na buhay. Amen. Tama po ba? Yan po ba nararanasan natin kahit may pandemya?
Kahit na dyan ng COVID-19, nag-lockdown last year. O hindi ba? Tayo naman hindi tayo naburyong, hindi tayo kagaya nung ibang mga nabalita sa TV, naburyong, nagpakamatay. Kasi na-stress na sila hindi na nakayanan po yung lockdown tayo naman po, awa ng Diyos lumipas ang nakaraang taon na haba-haba ng lockdown. Pero ang mga kapatid, nabuhay po ng mapayapa, nabuhay na sila po ay hindi naman hindi nga umasa sa ayuda Tama po ba? Hindi nakipag-away sa gobyerno dahil sa ayuda. Tama po ba, yung mga kapatid? Nag-obserba ako sa mga kapatid hindi sila dumaing na, Brad Willie, gugutom ho kami dito, wala na ho kami makain. Walang ganong kapatid na nagsabi sa akin Nung nakaraang taon, saka ngayong taong ito na sila'y dumanas ng depresyon, na sila sumala sa pagkain. Yun naman po yung aking pinagpapasalamat sa Diyos Pinatunayan ni Jesus Christ itong salita niya na naparito ako upang ang mga tupa magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Tama po ba? Ang mga kapatid, mahigit 1 taon ko na pong hindi nakikita. Walang physical na pagkakatipon, pero sa awa ng Panginoon, sa kanyang biyaya, ang mga kapatid, pagka nag-online tayo, nandyan, masiglang, nanonood, nakikinig. Sumusuporta pa rin, nagmamalasakit sa iglesia. Kasi nasa kanila pa rin yung pagpapala ng Panginoon Tama po ba? Mga pinagpala ng Panginoon, kaya yung pagpapala nila, binabahagi pa rin nila sa iglesia. Nandiyan pa rin yung kanilang pag-share ng kanilang mga blessings. Tama po ba? Tingnan nyo po, yung church project natin, hindi ba pataas? Tama po ba? Nire-report ko naman yan sa kapatiran, pataas ng pataas. Yung ating project na tinatarget na 1 million pesos. Malapit na. Malapit nang maabot. Bakit? Dahil sa pagpapala ng Panginoong Diyos sa kapatiran. Amen. Sabi na mga kapatid, Brother Willie, hindi ba dapat talaga magmalasakit sa iglesia? Hindi ba dapat talagang ibigay yung suporta? 1 taong mahigit, hindi kami nagkasakit. Ang dami naming kapitbahay, milyonaryo, patay dahil sa COVID. Kami hindi. Tama po ba? Diyan lang po sa Baliwag yung mayayaman sa Baliwag. Ilan na pong milyonaryong namatay dahil sa COVID? Milyonaryo yung mga yun. Meron akong kilala, gumasos po 12 million dahil na COVID, patay. Taga Baliwag, kilala po namin. 12 milyones ang ginastos dahil sa COVID. Patay pa rin kaya yung mga kapatid na naunawaan po ito, sabi nila, Brother Willie, kung kami ay na-ospital, milyon ang gagastusin namin. Pero sa awa at biyaya ng Panginoon ay ligtas ako, ang aking buong pamilya. Ba't naman hindi kami magmamalasakit? Ba't hindi naman namin susuportahan yung pangangaral na ginagawa mo? Ba't hindi kami susuporta sa church project? Para sa iglesia yan. Tagal-ika namin kay Ingkong, wala ngang pinatayong kapilya. Walang sariling pag-aari ang iglesia. Kinamkam niya lahat. Ikaw naman pinapakita mo sa amin, ito church project natin. Ito na ang pondo ng iglesia. Halos araw-araw, ina-update ko ang mga members. Ito na po ang ating pondo. Ito po, nadadagdagan, umuusad. Kaya ang mga kapatid, nagtitiwala. Nakita naman nila yung aking pamumuhay. Simpleng pamumuhay lang naman. Hindi naman kailangan sasakyan kailangan marami. Hindi naman kailangan sasakyan magara. Tama po ba? Basta ang sasakyan mo, nasasakyan mo at nakakarating ka sa dapat mong puntahan, okay na yun. Tama po ba?
Ang bahay mo, hindi naman kailangan maging magara, hindi naman kailangan daang milyon ng halaga. Basta ang bahay mo, pagka umuulan, hindi tumutulo, okay na yun. Tama po ba? Tama po ba yung sinasabi ni Brother Willie? Meron kang nasisilungan, nakakatulog ka ng maayos, okay na po yun. Hindi kailangan tayo po'y maging maluho, hindi tayo kailangan maging marangya, hindi kailangan ng pagkain mo'y laging masasarap. Madali ka mamamatay dyan pagka puro masarap yung kinain mo. Puro karne, puro taba. Pamisan-misan pwede yun. Lalo pagkakare-kare. Ako ho, pagka nagbe-birthday ako, talaga nagre-request ako, kare-kare. Yun ka ako ang ano ko Doon ako naimulat ng nanay ko sa masarap niyang kare-kare Kaya nga nung araw na matira ako sa Apalit, dinalaman ni Brad Eli na ako po'y mahilig sa kare-kare. Mahal ako nun Mahal ako ni Brad Eli, alam ko naman yun Sabi niya, Willie, pagluto kita ng kare-kare. Sige po, Brad Eli, sige po. Talaga excited ako nung malaman niyang paborito ko kare-kare, nagluto si Brad Eli. Talaga naman masarap. Yung kare-kare, talagang si Brad Eli magaling yun sa pagluluto. Nagluto ng kare-kare. Di nung ako'y makakain na, sabi sa akin ni Brad Eli, ano Brad Willie, okay ba? Okay po, Brad Eli. Masarap ba? Masarap po, Brad Eli. Pangalawa sa nanay ko. Sabi sa akin, salbahe ka, Willie, salbahe ka. Hinurot ako totoo naman ako, sabi ko Masarap ang inyong kare-kare. Pangalawa lang sa nanay ko. Kasi ang nanay ko talaga, si Mami Leda, masarap magkare-kare yun. Pag nagkare-kare po yun, ang aming pamantayan na masarap ang kare-kare, kailangan yung kamay mo, pag humawak ka sa kare-kare, tapos dumampot ka ng kanin, dapat hindi malalaglag yung kanin. Tama po ba? Yun ang tip para malaman nyo kung yung kare-kare masarap. Na yan ginamitan ng purong mani. Pagka po kayo nagkamay at ginamit nyo po yung inyong kamay, didikit yung kanin. Hindi malalaglag ho yan sa inyong kamay. Yan. Sana po naipamana sa inyo. Ako po'y magaling lang hong tumikim. Pero magluto, hindi ko ho yun hindi ho na isalin sa akin yung galing ng aking nanay sa pagluluto ng kare-kare. Ayan. Yun po yung hindi ko makalimutan na si Brad Eli, talagang pinagluto ako ng kare-kare. Noong makakain ako, Camille, okay ba? Okay po, Brad Eli. Masarap ba? Masarap po, Brad Eli. Pangalawa sa nanay ko. Salbahe ka, sabi sa akin. Sabay kurot sa akin siyempre ako, iba pa rin yung sa nanay ko. Dahil doon ako lumaki sa luto ng nanay ko na yung masarap niyang kare-kare. Pangalawa lang kayo. Parang yung kanta, bakit labis kitang mahal? Pangalawa sa may kapal, higit sa aking buhay. Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa'yo liyag, lalong tumatamis, tumitingkad bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig ng bawat bukas. Ayun, naalala ko lang po yung linya na yon na bakit labis kitang mahal, pangalawa sa may
kapal. Ayun. Nung sabihan ko si Brad Eli, masarap po ang inyong kare-kare. Brad Eli, masarap. Pangalawa lang po sa nanay ko. Ngayon, bakit tayo napunta dyan? Naalala ko yung kare-kare. Paminsan-minsan, masarap ang kare-kare. Pero huwag mong aaraw-arawin. Magkakasakit ka niyan. Ang gusto po ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po'y mabuhay na masagana, maginhawa. Yung hindi mo pinoproblema yung mga utang-utang. Hello? Hindi ka baon sa utang. Nakakaraos ka sa iyong mga pangangailangan. Ang anak mo, nakakapag-eskwela, nakakapasok sa eskwelahan, nababayaran yung mga matrikulan niya, nabibili yung kailangan ng anak mo. Tama po ba? Pagkakailangan ng damit, naibibili mo ng damit. Paminsan-minsan, laruan pagka nagre-request. Daddy, mataas naman ang grade ko. Baka naman pwedeng ako itong laruan na gusto ko, mabili mo sa akin. Di bilang premyo. Premyohan mo yung anak mo. Tama po ba? Ayan, yan po maganda sa inyo. Napupuri nyo rin po si Brad Eli sa ibang bagay. Kasi wala naman po akong masamang tinapay kay Brother Eli. I can call him Brother Eli. Pero hindi naman po yun ang kayang gawin sa akin. Kayo po saksi kung ano-ano pong tawag ang ginagawa sa akin. Kasi wala po akong tanim na nasama ng loob. Kahit kangino, wala po. Lalo po kay Brother Eli na parang naging tatay ko nung araw. Kaya nga si Brother Willie natuto ng Biblia. Kaya po si Brother Willie nakikita nyo na meron pong nagagawa na makapangaral ng salita ng Diyos gamit ang Biblia dahil may nagturo kay Brother Willie, may nagtiyaga. Istrikto nga lang na tagapagturo pero ano naman yun? Nagbunga naman. I swear, you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me, I need you more and more. Through the years, you never let me down. You turned my life around. Those sweetest days I found with you through the years. I've never been afraid. Ayun. Be made. And I'm so glad I've stayed right here with you through the years. Alam ko rin po yung kanta na yun dahil kinakanta namin nung araw yan. Yung pagiging estudyante ni Brother Eli, hindi po nawawala sa akin yun. Lagi ko naman sinasabi, dati ko siyang mentor, dati ko siyang tagapagturo. Dapat makita nyo yun na, kaya nga ako sinasabi ko hindi nyo nga binigyan ng maayos na libing Hindi nyo nga ibinigay yung nararapat doon sa tao. Ako nga estudyante lang niya Natandaan ninyo, noong mabalita ako namatay, di ba nag-tribute pa ako? Naglaan ako ng isang programa para magbigay tribute. Kasi namayapa pumanaw bilang dati niyang estudyante. At bilang kami po ay naging parang magtatay din. Di ibigay mo yung para sa kanya. Yun, dun nga ako nakulangan sa inyong bagong leader Nasaan ang budhi niyan? Naturuing ang pamangkin siya. Minahal siya ng sobra. Kahit mga kapalpakan niya, pinagtakpan. Ngayong namatay yung tiyuhin niya, wala kang malang makitang siya na ibinigay niya yung para sa kanyang namayapa. Nasa Biblia, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Roma 13:7. Hindi alam niya ng inyong bagong leader kasi walang alam niya sa Biblia. Sabi ko nga, kung sa tiyuhin niya, hindi niya nagawang ibigay yung para sa tiyuhin niya, para sa inyo pa maibigay niya.
Pag ba kayo namatay o inyong kamag-anak, mahatak nyo pa yan? Hindi. Tsuhin nga niya, pinabayaan niya. Ni hindi nga binigyan ng maayos po na burol, lamay, hindi man lang ibinigay yung maayos na libing. Naalala ko nga yung mga alaga kong aso pagka namatay, nililibing ko Ako mismo naglilibing sa bakura namin. Alam ng mga kapatid ko kung saan ko nilibing yung alaga naming aso. Si Brad Eli ba, alam nyo kung saan nalibing? Ni hindi nga yan pinag-uusapan Ang mga nasa Brazil lang ang nakakaalam, pero kung yung nasa Pilipinas, walay. Diyan pa ba kayo sasama? O ngayon, ang ating tanong ganito, ano ang mga paraan upang maranasan ng mga Kristiyano ang buhay sa langit habang nabubuhay sa ibabaw ng lupa? Nakita natin, ito ang kalooban ng Diyos. Mabuhay tayo dito sa lupa. Mabuhay tayong masagana at ganap. Malusog, walang sakit. Hindi baon sa utang. Paano mangyayari yan? Ano ang mga paraan? Yan ang itutuloy natin sa darating na linggo. Ito po ay ating ipagpapatuloy, yung lundo ng ating paksa. Next Sunday, wag po kayo mawawala. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Live pa rin tayo sa darating na linggo. At yung ating mga prayer request, bigyan po natin ng pagkakataon. Paki-post na po yung ating mga prayer request. Sige po. Yung mga nagpadala ng mga prayer request, ibigay ang pangalan, ibigay po yung sakit, karamdaman, kung ano po yung pangalan po nun. At ngayon po ay atin na pong bigyan ng pagkakataon. Galing po ito, Claro Elopre Guevara. Brother Willie, papray po anak kong COVID positive, Marjorie Elaine Montoya po ang pangalan. Okay po, ipag-pray natin ang inyong anak. Kung katabi niyo po ang inyong anak na si Marjorie, pakipatungan niyo po ng kamay. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan COVID-19 umalis sa katawan ni Marjorie Elaine Montoya. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, gawing malakas ang immune system sa katawan ni Marjorie Elaine Montoya. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next na prayer request. Ito po ay para sa apo niya na si Harlin Cristinol. May bukol sa kilikili. Sige po, ipag-pray po natin ng malusaw po yung bukol na yan. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang bukol sa kilikili ay malusaw kay Harlin Cristinol. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa kilikili ni Harlin Cristinol. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Makikibalita po ako sa mga pinagpe-pray po natin, ha? Sige, next na prayer request. Para naman po ito kay Ophelia Peckham, sakit sa lungs, typhoid pneumonia, nasa ibang bansa. Okay po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang typhoid pneumonia ay umalis sa katawan ni Ophelia Peckham. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa buong katawan at bigyan ng panibagong lungs si Ophelia Peckham. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yung iba ho nagtatawa,
Pagka sinabi kong bigyan ng bagong lungs, bigyan ng bagong kidney, bigyan ng bagong eardrum, ha? Nagtatawa kayo, wala kayong alam sa Biblia. Pwede ba namang itong ating mga iba't ibang bahagi, parte ng ating katawan, kahit mga internal organs natin, nilikha tayo ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin, walang spare parts. Ha? Masyado nyo kasing nilimitahan ng Diyos. Yung ang gumawa ho ng mga sasakyan ha? Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, nung sila maglabas ng mga sasakyan sa merkado, available na agad yung mga spare parts Tama po ba? Di ba, nasa mga auto supply, mas makakamura sa auto supply kumpara sa kasa. Pero once na inilabas ang sasakyan, na-anticipate na may masisirang mga parte ng sasakyan. Kaya available agad ang spare parts. Amen. Tapos, may sakit ka sa puso. Hindi pwedeng palitan ng Diyos yung puso mo. Masyadong mahina Diyos nyo niyan. Hindi nyo lang alam kung saan kukunin. Si Brother Willie alam kung saan kukunin yung spare parts. Kaya, ako po nasubok ko na yan Mayroong pinag-pray tayo, si Brother Marcial Flores Diba? Bigyan ng bagong puso. Nabigyan ng bagong puso. Meron nga tayong napuntahan nung nakaraan may cancer sa esophagus. May bukol. Noong ipag-pray natin at magpa-check up sa doktor, nakita ng doktor, lumiit yung bukol ano nangyari? Yung pinag-pray ko naninigarilyo pa. Tama po ba? Hindi pa rin mapigil yung magsigarilyo. Lumiit yung bukol. Nagtaka yung doktor, paano lumiit ang bukol? Palaki, hindi paliit. Kasi nga, mayroong kapangyarihan ng prayer. Amen. Kaya yung mga nangangantsaw, bago kayo magtawa, mag-aral muna kayo ng Biblia. Yung inyong bagong leader, sabihan nyo, lubayan yung huddle at walang mangyayari dyan. Walang mangyayari sa huddle-huddle. Nagiging comedy na dating, Sige, yung next nating prayer request. Pangangalay ng braso, upper back, at chest. Tapos, skin allergy sa paa, kamay. Okay, para po ito kay Sister Cathy Jacob. Sige po, pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan, pangangalay sa braso, pananakit sa upper back at chest, skin allergy sa kamay at paa. Inuutusan ngayon na umalis sa katawan ni Sister Cathy Nicolas Jacob. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ngayon ang kagalingan sa buong katawan ni Sister Cathy Nicolas Jacob. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, next na prayer request. May mga humahabol po. Sige po, pagbigyan natin bago po tayo tuluyang magtapos, magpaalam. Cough and asthma, Maricar Vergara. Okay po. Sa pangalan ni Jesus, inuutosang umalis ang cough and asthma sa katawan ni Maricar Vergara. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, palakasin ang lungs ni Maricar Vergara. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next na prayer request. Ito po, ang susunod nating prayer request para kay Lola Maria Padilla, sakit sa kanang braso.
Kung pwede nyo pong ilay hands yung kanang braso ng inyong lola at sumabay po tayo ngayon sa prayer na gagawin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang sakit sa kanang braso ay umalis sa katawan ni Maria Padilla. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan ay padaluyin sa kanang braso ni Maria Padilla. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Mag-message lang po kayong mga pinag-pray ha kung ano po ang inyong ngayong nararamdaman, kung meron ho bang improvement, instant healing, or gradual healing. Next na prayer request. Mababasa ko rito yung kay Judith Tabo. Nangangati ang buong katawan. Sige po, pag-pray natin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan pangangati sa buong katawan ay umalis kay Judilyn Tabo. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Judilyn Tabo. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, yan po yung mga prayer requests na ating binigyan po ng pagkakataon sa ating programa at ako po ay maghihintay po ng pasabi, ng update, ng mga ipinag-pray po natin. Balitaan niyo po kami dito sa programa kung ano na po ang inyong naging kondisyon pagkatapos po na kayo po ay maipag-pray. Okay po, yung ating paksa, tutuloy po natin next Sunday po yan. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 pa rin ng tanghali. At umaasa po ako na meron po tayong mga natutunan dito po sa unang bahagi ng ating paksa. At bago po tayo tuluyang magtapos, inaanyayahan ko po kayong magtaas ng inyong kanang kamay para po sa proteksyon na panalangin para sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, proteksyon ay patuloy na ipagkaloob sa ating lahat at sa ating mga mahal sa buhay. Ingatan tayong palagi ng dugo ni Jesus sa lahat ng sakit, karamdaman, sa salot na COVID-19, sa kapangyarihan ng masasamang espiritu at sa kamay ng masasamang tao. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa dugo ni Jesus, gawing malakas ang resistensya ng ating mga katawan at ng ating mga mahal sa buhay. Sa dugo ni Jesus, masaganang pagpapala, ipagkaloob sa ating lahat. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, sa lahat ng ating mga nakasama sa Facebook Live, YouTube Live, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa ating lahat.